Jesus is the only healer of your life. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Taong umaasa lamang sa Kanya at sinasabing, Lord, wala akong magagawa kung wala ka sa buhay ko. The Bible says in the book of Luke chapter 4 verse 18 up to 19, the Spirit of the Lord is upon me, because He has anointed me to preach the gospel to the poor. He has sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised, and to proclaim the acceptable year of the Lord. Our God is Jesus, He is the Anointed One. Amen? Palakpakan natin ating Diyos na buhay. Hallelujah! Praise God! Wini-welcome ko po kayo muli sa ating pong sa tahanan ng Diyos, sa Mega Church Sanctuary ng JA1 Church. Masaya po ba tayo na tayo sama-sama po dito nagpupuri sa Kanyang dakilang pangalan? Tayo po ba'y masaya at kasama po natin ang first service sa Kanyang second service? Hallelujah! Yes, at naniniwala ba tayo na ang lugar na ito'y pupunuin ito ng ating Panginoon? At naniniwala din ba tayo na darating ang panahon, 3, 4 hanggang 5 service meron po tayo? Say yes! Hallelujah! Our God is alive. Amen? At good morning sa inyo lahat. I am so excited. By the way, bago ako mag-preach, nasa development po tayo ng arrangement ng air condition. So medyo sa lugar na ito medyo mainit-init. So yung pong 2 aircon pa po natin doon at saka 2 doon sa baba, yan po ay ibababa ho yun para maabot po dito. Lalagyan po yan ng mga air ducts nang sa gayon ay abot po ang middle. So bear with us sapagkat ngayon pa lang po natin natitest ang ating mga air condition. So, hopefully, by next week ay dito yung medyo malamig na dahil ibababa po natin yung mga iba aircon. Okay. Dito naman sa ating pong music ministers, magdadagdag po tayo ng 2 5-tonners para sa hindi kayo mainitan. We want our Sabbath day, we want our worship service, comfortable tayong lahat. Sabi natin, rest day. Okay, pag sinabi nating Sabbath or rest day for the Lord, relax tayong lahat. Hindi pressure, walang pressure pagdating po sa pagsamba. Lalo tigit yung araw ng linggo na to. You can have your family day with the Lord. You can have a family day with your family itself, with your friends. Relax. Sabi natin, relax. Sabi sa katabi, relax. Sabi natin, no pressure. So, dito mga minamahal, narito tayo para sumambat, kalimutan muna natin mga negosyo pagdating po ng araw na linggo. Kalimutan natin yung mga problema natin. Bakit? Dito isusolve ni Lord yun eh. Tama ba? Kalimutan natin kung ano yung mga gagawin pa bukas. Basta every Sunday, you have to give your best for the Lord. You have to relax. No pressure at all. Pagdating po sa paglilingkod natin, sa mga bata, sa pag-a-usher natin, relax tayong lahat. Say again, relax. Praise God. Kaya walang kunot ang noo dito. Walang anumang, ano ba yan? Ano ba mainit? Relax lang tayo. Kaya nga gagawin po natin na komportable tayong lahat. The Lord give us this beautiful worship center to make us relax. In the meantime, kayo pong na nasa itaas mga kapatid, huwag kayong mag-alala. Lalagyan po yan ng silya. Okay? Na mayroon po kayong sasandalan. Okay? Okay, sino excited? Okay. Ngayon, ang plano po natin ay lalagyan po siya ng silya, pero ang silya po ay hindi po muna yung pong may foam, dahil po parang hindi po yata't kayo sanay sa may foam. Okay, dahil kapag may foam po tayo, minsan kinukutkot, binubutas yung iba. Nagugulat ako, ba't ganun? Okay? So ang gagawin po natin dyan ay may sandalan din po siya, chair din po, pero tayo po'y magsasanay sa plastic muna dahil po
pinagbabawal po ang iba pong mga gamit ngayon na makakontaminate sa ilong. Kaya hindi po tayo gagawa ng mga foam na mayroon pong tela. No. So at the same time, hindi pa po sophisticated ang ating pong bansa para po pigilan ang alikabok. Sa iba't ibang part ng mundo, wala talagang alikabok. Ngayon medyo maalikabok pa, kaya hindi pa po advisable ang ganung mga bagay. Maski naka-aircon po tayo, ay grabe, naso talaga ang alikabok. Kaya relax lang po kayo. And darating yung time, di kayo mangangalay. Who knows? Alam niyo ba kung anong ilalagay po natin doon? Mayroon po ngayong bagong mga chairs na tulad po ng ganito, yan po ay nakabolt dyan po sa bleacher po natin. Kaya kayo po relax, tapos yung mga bag ninyo, ilalagay lang po sa ilalim at hindi nyo po kakalungin. Kaya relax lang po kayo muna. Okay lang kayo? Hallelujah. May ginagawa si Lord. Yes? Praise God. Hallelujah. Ngayon, sunod-sunod lang po ang ating po mga gastusin, kaya hindi po natin mapagsabay-sabay. Ang ating po mga kids, iniintindi po natin ng mga bata, kaya piniprepare po natin ang kanilang mga classrooms dyan po sa baba. Mayroon po nurse pag mga buntis o kaya bagong panganak. Mayroon po kayong area sa lugar na yon. Doon kayo magpapalit ng diaper, doon kayo magpapadede, at doon po kayo alagan. May mga teacher po doon tayo na mag-guide po sa inyo pong mga anak at maging sa inyo po. So we want everyone to be comfortable when it comes to our worship Sunday service. Yes? At dito po ay bawal po nakasimangot. Bakit? Kasi ang ganda ng ating pong worship service, tapos worship hall natin, tapos nakasimangot tayo. Para bagang, ano yun? Parang hindi yata kayo, parang hindi bagay. Kaya sabihin sa katabi, smile. Rejoice. Okay? Ngayon, ang ating pong Connect Cafe ay sa ibaba ho. Sa ibaba ng ating pong entrance, mayroon po dyan sa pababa, 400 square meters po yon na cafeteria po natin. Ang tawag po natin ay Connect Cafe. Hindi pa nga lang po handa yung kape. Bakit? Kasi ang ating pong kape po dyan ay overflow. Libre po yun. Kaso nga lang, hindi pa po available ngayon. Okay? Bakit? Inihanda pa po natin ang ating pong mga kitchen at mga tables. Ang lahat ng tables natin, hindi pa po namin sasabihin sa inyo kung ano ang ganda ko nito. At basta't libre po ang kape. So, halimbawa, maagang-maaga po kayo dito, wala pa pong alas 9, nandiyan na kayo, pwede na kayong bumaba, magkape na ho kayo. Yan. So, mamili po kayo, kaping Barako, kaping Batanggenyo, kaping Lipa, kaping Amerikano, bahala ho kayo. Okay? Basta dyan, libre ho yan. Ngayon, dyan po sa harap po natin, sa lobby mismo, ay yari na rin po ang ating pong information counter. So, doon po kayo magtatanong kung mayroon kayong gustong itatanong. At maglalagay din po dyan ng mga couch, mga upuan, na kung saan pwede kayo mag-relax, naka-D4, while kayo nag-sharing. So, this is like a hotel. Okay? So, bear with us na hindi pa lang po nakaprepare ang lahat ng mga upuan na yon, pero little by little every Sunday ay makikita nyo po yon. Sa ngayon, ang nakita nyo po ngayon, yung counter na nandiyan dyan, ay naka-granite na po siya. At ang susunod naman ay ang ating pong complete ceiling dyan po sa ibaba. Hindi pa po kasi nalalagyan ng ceiling ngayon dahil po sa ang requirements ng gobyerno ay lalagyan po natin ito ng fire extinguisher at saka ng fire sprinkler. Kaya hindi pa po na ilalagay ang kesame. Kaya relax lang po kayo. Okay lang kayo dyan? Okay, sinong masaya at narinig tayo sa ating pulupang pangako? Hallelujah! At huwag din kayong mag-alala dahil po sa kung paano natin pinaganda yung harap natin na naka-bricks po yan ng pula, yan po'y lalatagan din ho natin ang inyo pong lalakaran mula doon sa kanto.
Lalakaran po yan, kaya hindi po maalikabok ang inyong mga sapatos. So, hindi lang po ngayon nasisimento yung basketball court, may basketball court po dyan, na kayo po ay pwede ho maglaro kung maaga po kayong pupunta ho dito. Kung kayo naman po'y maliligo, dahil sa hindi kayo nakapagligo, meron din po tayong liguan po sa likuran. Yes, totoo po yun. Okay, may liguan po tayo dyan, para sa kayo po ay mabangong papasok ho dito. Okay, ngayon, ang atin naman pong mga sasakyan sa ngayon ay nakaabang pa lang po dyan yung dalawa. Pero may ginagawa po ang ating pong security group na ang ating pong mga kapatid sa manggagaling po sa Santa Rita, manggagaling po dyan sa Bulbok, ay mayroon po tayong ipoprovide na sasakyan po ninyo doon po sa kanto ng, diversion. At ang mga jeep po doon ay sisigaw po sila, J1, 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 J1. Ayan. Praise God. Kaya hindi po kayo mapapagod. Sasabi, ang layo-layo naman ng church natin doon pagbaba natin, yun na. Alam niyo, mas maganda ngayon dahil wala po kayo naririnig ng mga busina. Wala kayo masyado naamoy na ng mga usok ng sasakyan. Kaya, akala po natin dahil sa maalwan kayo doon, hindi ho, doon ay polluted, dito ho, fresh. Yan po ang church. Okay, ngayon, ang mga ibang sasakyan po natin naman, ipiniprepare yan ng ating mga security, doon po sa may lawas. Mayroon din po doon mga jeep, at nakalagay din po doon private, pero nakalagay po na J1, J1. So, hindi na rin po kayo maglalakad. At ididiretso po kayo dyan, dito po mismo sa loob ng church, yung jeep na sinakyan po ninyo. Okay? Huwag lang kayong sasakay ng hindi nakalagay yung J1. Pero kung apurado naman kayo, sumakay kayo maski ano sasakyan. Maglalakad nga lang po kayo. Pero nakaabang din po yung ating pong service doon po sa kanto. Pero yung pong mga sumakay sa jeep na may tatak na JA1, diretso ho yun, dito kayo bababa. Praise God! Happy? Now, manggagaling naman po sa parting mga tulo na ganyan, ipiniprepare po yan ng ating pong mga pastors. Okay? Yung mga sasakyan po ninyo, magagaling po doon sa malalayong lugar na dito nag-worship. Huwag kayong mag-alala. Ang desire ng puso ng inyong pong bishop ay mayroon po tayong mga sasakyan lahat na arkilahin in the meantime habang wala pa po yung ating pong bus company na susundo po sa inyo pong lahat. Say yes! Hallelujah! Napakabait ng ating Diyos. Amin ba? Okay, so mga kapatid, linggo-linggo, maaga na po kayo. Every Sunday, 9 o'clock sharp ang simula po natin dito. Then, in the middle or before na tayo matapos o bago tayo matapos, ay meron po tayong mga divided Bible seminars na ipiniprepare naman ang ating po mga education sa training center po natin na kayo pong lahat po'y mag-aaral mula sa Basic Christian Foundation, mula sa Inner Healing and Deliverance, D1, D2, D3, D4, D5. Pag natapos nyo lahat ang D1, 2, 3, 4, 5 na yan, lahat po kayo ay expert sa paglilingkod sa Diyos, lahat kayo expert sa deliverance ministry, lahat kayo expert sa pagpipilihan. Praise God. At walang exempted doon. Lahat kayo, mabata ko kayo o matanda ko kayo, magugulat po kayo, you are using by God mightily like the pastors of JA1 Church. Say yes! Hallelujah. Okay. Ang sarap tignan ang ating mga kapatid na nakaupo doon sa bleacher. Okay. Now, in advance, sino pong ang gusto na magkaroon tayo ng chair dyan sa likod, sa taas? Ayaw nyo. O sige, ganyan na lang kayo. Okay. Actually, lalagyan na ho natin yan. Ngayon, kung gusto nyo po mag-donate ng chair, mag-donate na ho kayo kung gusto nyo mabilis. Alam niyo kung magkano? Sabi na tanongin nyo si Bishop Art. Na ilalagay natin dyan, 300 lang. 300 pesos lang.
Okay, ang isa niyan. Nagpa-deliver tayo ng 500 uli kahapon. So ngayon, diyan po sa taas, ang kailangan po natin ay 1,800 pieces. Yung itaas na yan. Yan po ang laman po niyan, 1,800 pieces. Yung overflow is another 1,000. So ibig sabihin, 2,800 pieces ang kailangan po natin chairs. So, kung kayo po ay magdo-donate ng isa, praise God. Kaya ba? Kaya ba yung 300? Okay. So, pakitas nga po ng kamay, yung kaya niyang mag-donate man lang ng 300 sa chairs. Ayan. Yung chairs na yun, lagyan nyo ng pangalan sa ilalim. Donated by. Tapos, bago kayo umupo, tingnan nyo muna, ito ba yung aking chair? Diba? Okay. So, kaya 300? Kaya natin bilhin yan this week. Tumahimik, 300 lang, tumahimik bigla. Kaya? Okay. Alam nyo, mga kapatid, pinagtatakhan ito ngayon na maraming simbahan dito sa buong Batangas at sa buong probinsya ng Batangas, bakit daw ang JA1 Church nakapagpatayo ng napakalaking simbahan? Saan daw sila kumukuha ng pera? Sabi natin, kanino? Kay Lord. Ay, napakayaman ng Diyos natin eh. Ewan ko sa kanila. Tama ba? Kasalanan ba natin na lumaki ang ating simbahan? Okay. Pangalawa, kaya sila nagtataka ay yung nangyayari sa ngayon sa JA1 Church ay hindi nangyayari sa kanila. Of course, hindi natin ito pinagmamalaki. Basta ang alam ko, ang deklarasyon ko, mayayaman ang JA1 people. At the same time, mga JA1 people, walang kuripot sa kanila. Kaya sila pinayayaman ni Lord. Ilang pong libo na, ilang pong milyon ang simbahang ito. Hindi ko na mabilang. Basta ang alam ko, dating ang pera. Basta ang alam ko, pinayayaman ng Diyos sa mga JA1 people at bigyan ng bigay. Kung yun ay nagawa ng Panginoon, nahipon niya ang bawat sa atin, yun pa kayang silya. Amen? Hallelujah. Okay, ngayon, huwag kayong magdadala ng silya ho dito. Baka magdadala ho kayo, Bishop, ito dala ko. Baka iba't ibang kulay at iba't ibang brand. Baka hindi ho mailagay po dyan sa itaas. Mayroon po ngayong bagong silya na katulad po nito na yun po ibinubolt na dyan po sa bleacher. Ayan. Kaya pag umupo kayo, nakakadikwatro na rin po kayo. Tingnan niyo po itsura niyo lahat. Ang upo nung isa sabi niya, kasi hindi kayo komportable, pero relax lang, basta may nangyayari. Kung noon nga, nagsisimbula tayo, nasa ilalim tayo ng puno ng mangga, tapos nung dumadami, lumipat tayo sa ilalim ng puno ng sampalok. Tapos nung dumami lalo, lumipat tayo sa ilalim ng puno ng santol. Maaasim lahat yung puno na yon. Pero God is really good. Amen ba? Palapakan natin ng Panginoon. Hallelujah. Okay. So, ngayon, yung pong gusto magbigay po ng 300 sa ay pwede nyo kayong magbigay this week para sa gayon, ma-order na po natin yung chairs para dyan. At least, kung yun yung order natin kagad, wow! Hallelujah! Next week, hindi na ganyan ang upo ninyo. Okay? So, kaya? Sandali, baka akala nyo naman mga nasa ibaba, silang nasa taas ang kinakausap ko. Lahat ho tayo. Baka pag kayo din po yung na-late, doon din ang upuan ninyo. At least alam din ninyo. Tama ba? Hindi lang kayong kinakausap ko ha. Lahat po tayo dito. Kung lahat po tayo dito ay magbibigay ng tig-isang chair, next week, mayroon na po lahat yan. Palapakan natin ang Panginoon. Praise God. Excited? Hallelujah. Very, very excited. Okay. So ngayon, pwede ba makita po mga kamay ng mga kapatid natin ng
mga visitors natin, mga kapatid natin ngayon na nakarating dito. Raise your hands, please. Yan. Praise God. Welcome, welcome, sir. Welcome, welcome, welcome. Welcome, welcome to the family of J1. Welcome, welcome, welcome po. Okay, ngayon po, kayo po ay wini-welcome namin ang inyo pong dinalawang pong church sa Jesus the Anointed One Church. Ito po ay hindi kami nagtataas ng anumang relihiyon o sekta dahil walang relihiyon na makapagliligtas. Kundi ito po ay relasyon po lamang sa Panginoon ang aming tinuturo. Ito'y Christian ministry dahil kalipunan ito ng mga tunay na mananampalatay ng ating Panginoon. Pangatlo, ito po ay full gospel dahil buong Biblia ang itinuturo ko dito. Kaya malalaman ninyo kung mali o tama ang aming tinuturo. Kasi bakit lantaran ang Bibliang ito'y ibinibigay namin po sa inyo at itinuturo. Okay? Now, after ng worship service dito, let's say, after ng Holy Communion, kayo po ay tatayo, dadalhin po kayo ng mga visitors natin, ng mga nag-invite po sa inyo, at pupunta po kayo sa welcome room. Doon sa welcome room, doon po namin kayo makikilalang lubos. Okay? Kaya feel free, you're very much welcome to our family, and may the Lord prosper you and bless you as you remain in His mighty presence. Palapakan natin ang Lord sa lahat ng mga visitors po natin. Stay in the Lord. Okay, our topic for today is about living in the truth. Nabubuhay sa katotohanan. Sino pong gusto mabuhay sa katotohanan? Ang taong nabubuhay sa kabulastugan ay hindi po masaya kailanman. Ang taong nabubuhay sa mali, hindi po kailanman magiging masaya. Pero ang taong nabubuhay sa katotohanan, maski sino ay kaya niyang harapin. Bakit? Katotohanan ang kanya pong ginagawang pamumuhay. Okay? Ang taong namumuhay sa dilim o sa mali, nagtatago ito sa dilim. Ang tao na hindi alam din ang katotohanan, ang tawag po sa kanya ay mangmang at wala siyang patutunguhan. That's why, let me share to you something that will give you a new spiritual strength. Spiritual strength, hindi lamang yon, kundi joy of your commitment to the Lord, dahil ito ay kung paano ka mabuhay sa katotohanan. Let us open our Bible now. Dito po sa sinasabi po ng 2 John 1, verse 4 to 8. Verse 4 and 8, I mean. How happy I was to find that some of your children live in truth. Just as the Father commanded us, be on your guard then, so that you will not lose what we have worked for, but will receive your reward in full. Say reward. Okay. Let us pray. Lord, bless again your word. Bless every man's ear. Bless the heart of your people. At ayan niyo, Panginoon, ng lahat ng taong narito, Diyos, ay maranasan ang kagalakan sa pagtanggap ng iyong mga salita. Salamat po, Lord. We give you honor in Jesus' name. Say Amen. Hallelujah. How happy I was to find that some of your children live in truth. Napansin yung sinabi po ni John the Beloved, kung gaano daw siya kasaya nang matagpuan niya yung mga tao ay namumuhay sa katotohanan. Ang taong namumuhay sa katotohanan, ito mismo ay nakakakitaan ng liwanag ng ating Panginoon. Ito yung tao na walang takot kailanman. Ito yung tao na kaya niyang harapin ang sino man tao. Bakit? Namumuhay siya sa katotohanan. Ang tao na namumuhay sa mali, punong-puno ito ng takot at pagkukubli. Ang tao naman na namumuhay sa katotohanan, ito'y excited, punong-puno ng pagmamahal. Bakit? Sapagkat nais niya na ang kanyang buhay na makatotohanan ay maging bahagi o may bahagi ito sa mga nadirimlan. Tama ba?
Sige, palapakan natin ng Diyos. Hallelujah. Kaya't ang sabi, be on your guard then so that you will not lose what we have worked for. Kailangan mong alagaan ang sarili mo. Kailangan mong alagaan. Okay, bantayan ang iyong buhay na huwag kang mapamali. Come on, listen carefully. Bantayan mo ang sarili mo sa pamamagitan ng salita ng Diyos nang sa gayon hindi ka mapamali. Kaya't ang salita ng Diyos po ito'y salamin. Sabi po ng aklat ng Santiago chapter 1 verse 22 and 23 na kapag isang tao nalaman niyang katotohanan tapos ito hindi niya ginawa, katulad niya isang tao na nanalamin. Tumingin siya sa salamin at pagkatapos doon umalis sa salamin, nakalimutan na niya ang kanyang itsura. Kaya't ang batayan ng katotohanan ng buhay ay nakasalalay lamang ito sa salita ng Diyos. Kapag wala na sa Biblia, huwag mong tatanggapin. Pero kung ito'y nasa Biblia, tanggapin mo. Bakit? Iyon ang katotohanan at ang katotohanan ay siya magpapalaya sa buhay mo. Glory be to God. Kaya't bakit ang J1 Church nagtuturo ng katotohanan? It is because all of us need to secure our salvation. You cannot be saved if you are living in lies. You cannot be saved kung nabubuhay ka sa kasinungalingan at sa mga kamalian. Bakit lantaran ng salita ng Diyos ay tinuturo natin? Hindi yung mga pasugo at mga bantayan na ibinibigay ng iba't ibang relihiyon. Bakit hindi misla? Bakit Biblia tinuturo natin? Gusto ko po na sa JA1 Church, bawat sitas ng Bible ay matututunan natin at bawat kilos natin, kailangan natin na makikita sa Biblia nang sa gayon, hindi tayo mapamali at ang mismong tinitindigan nating kaligtasan, ito'y mananatili magpakailan-kailanman. Kaya't ang pakiusap ko sa inyong lahat, bilang utos ng inyo pong bishop, magbasa kayo ng Biblia at kung ano ang nakita nyo sa Bible, wow! Sundin ninyo at kapag hindi nyo maintindihan, nandiyan dyan ang mga pastors natin, ang mga Bible teachers natin, kailangan nyo magtanong upang sa gayon ay inyong lubos na matanggap ito at ito naman ang magpalakas ng buhay spiritual ninyo. Praise God! Be on your guard. Then, so that you will not lose what we have worked for, but will receive your reward in full. Do you not know that if you're living in truth, there is God's reward? Kapag namubuhay ka sa katotohanan, mga minamahal, mayroong pinangako ang Diyos na gantimpala. Gagantimpalaan ng Diyos ang lahat ng namumuhay sa katotohanan. Bakit? Dahil ang namumuhay sa katotohanan, siya mismo ay makatatanggap ng mga pangako ng Diyos sa Biblia. Hallelujah! Nung sa panahon ni Moses, ay natanggap ni Moses ang lahat ng mga alituntunin, direction sa Diyos para sa bayang Israel. Lahat ng mga Israelites na sumunod sa salita ng Diyos nakarating sa Promised Land. Ngunit lahat ng mga sumuway sa utos ng Diyos, naiwanan sila sa wilderness na ngamatay. Bakit? Dahil hindi salita ni Moses ang sinusunod, kundi salita ng Diyos ang pinasusunod. Hindi sinuway si Moses, sinaway nila ang Diyos. Kaya lahat ng sumuway, hindi na pabuti ang buhay. At ang lahat ng sumunod sa Diyos, napaganda ang buhay na karating sa Promised Land. Sinong gusto makarating sa buhay na walang hanggan? Sundin ang katotohanan. Ang salita ng Diyos ang katotohanan. Sabi nga ng Biblia, sanctify them with the truth. Thy word is truth. John chapter 15. John chapter 16 verse 13. Ito ang magpapabanal sa buhay mo. Are you still with me? Praise God. Now, to be victorious, sinong gusto maging matagumpay ngayon? Hallelujah. Sabi sa katabi, hangad ko
na magtagumpay ka. Pwede bang kalabitin mo siya sa balikat lang, hangad ko na magtagumpay ka. Hallelujah. Sabi mo naman doon sa hindi mo natapik sa kaliwa siguro, kanan man yang natapik mo, edi yung hindi mo natapik, hangad ko na magtagumpay ka. To be victorious, one must live in the truth of the Word of God. Para maging mapagtagumpay ka, mamuhay ka ayon sa katotohanan ng salita ng Diyos. Hindi yung, alam mo, sabi ng kapitbahay ko, ito raw yung tama. Ano ang tama? Kasi sabi daw ni Mang Kepueng, ito raw po yung, at saka doon sa bundok ng Dolores, ito raw yung sabi nung ni Ingkong, at saka nung yung Balbasarado. Tandaan ninyo, kapag hindi na po ang Biblia ang daladala at hindi na po itinuturo ito, don't accept it. Lahat yon ay deception. Alam mo, ang sabi po noong mga Latin words, hindi mo nga naintindihan. Alam mo, ang sabi po ni Kaka, ni Coco, alam mo, sabi nila, no, it must be sabi ng Biblia. Pag sabi ng Biblia, may lakas ka, may katotohanan, nasa pundasyon ka, nasa tama ka. Pero pag sabi nila, sabi noon, sabi daw, don't accept it right away. Kailangan nasa Biblia ang susundin mo. Amen. Sinong gusto magtagumpay? Hallelujah. Yes. Now, living in the truth. Paano ba nabubuhay sa katotohanan? Revealed truth is foundational to victorious Christian living. Pamumuhay, mga minamahal, kapahayagan, katotohanan na mga katotohanan ipinahayag sa atin ang pinakapundasyon ng matagumpay na Kristiyanong pamumuhay. At ano yun? Basahin natin muli sa John chapter 1 verse 2, sabi niya, and I am not the only one, but all who know the truth love you, because the truth remains in us and will be with us forever. Ang katotohanan ay nanatili sa atin at nasa atin ito magpakailan-kailanman. Napansin ninyo yung mga nasa korte, yung mga nasa katotohanan ang nananalo? Kalimitan yan. At sigurado. Pero yung mga binibilot ang mga salita, parang kinukonvince sa mga tao na hindi talagang ito ang tama, ganyan. No way. Hindi makatingin eye to eye ang taong namumuhay sa mali. Pero ang taong namumuhay sa katotohanan, eye to eye, tinitingnan niya lahat ang mata. Why? Sapagkat may confidence siya na tama ang kanyang sinasabi. But all who know the truth love you. Kaya nga yung mga taong nasa tama, hindi minamahal kailanman yung mali. As sinasabi natin, alam mo kapatid, maski na nang gawin mo, mali. Hindi. Pwede naman itinatama, pero sumunod ka. Huwag mo sasabihin tama yung mali mo. Pag ikay nag-exam at mali ang sagot, ano ang nilalagay? X. Pag tama, check. Aba. So, what is the truth? What is the truth? Number one, it simply means all of the teachings of Jesus Christ. Lahat ng tinuturo ni Kristo, tama. Maski na sasabihin mo, sala itong sinabi ni Jesus ay mali. Ikaw ang mali.
Pag sinabi ng Biblia, sinabi ni Jesus, yun ang tama. Mas anong gawin mo? Sumunod ka. Dahil ba sa salungat sa iyong maling ginagawa kaysa sabihin mong mali itong sinabi ni Jesus? No way. Basta't hindi sinabi ni Jesus, mali yun. Pag sinabi ni Jesus, tama yun. Eh, paano mo naman malalaman na tama ang sinabi ni Jesus kung hindi ka naman nagbabasa ng Biblia? Paano malalaman? May kausap pa ba ako? So this includes all teachings and messages that Jesus Himself approved as revelation which comes from God. Pag tinuturuan ko ngayon ang marami mga bishops at mga pastors sa aking mga conferences, pinakikita ko sa kanila in the light of Old and New Testament. This is a proper theology. Sinasabi ko sa kanila, if it is not backed up by the Old and New Testament, don't accept it. But if it is backed up by the Old and New Testament, accept it. That is proper theology. At wala sila magawa kundi say, yes. Why? JA1 Church is living in the truth and nothing but the truth. Yes! Namumuhay tayo sa katotohanan. It is also include all that He taught personally and through His apostles and disciples following His ascension. Kaya pala ang foundation ng gospel ay nasa mga apostol at mga propeta. At ang pinaka-cornerstone ay si Jesus. At ang lahat ng tinuturo ng mga apostles, walang iba kundi ang revealed words of God. Kaya pag sinulat na sa Biblia, yun po ang makatotohanan. Number 2, the level of the love for others is fruit of abiding in the truth. Ang level, ang sukat ng pagmamahal para sa ating pong kapwa ay ang bunga ng pamumuhay natin sa katotohanan. Makinig kayo mabuti please. Hindi po simpatya. Hindi dahil sa ito'y kaibigan mo at namumuhay siya sa dilim, dahil sa mahal mo ba siyang kaibigan, sabi mo, sige, sasamahan kita, mahal na mahal kita kasi maski na mali ka. It is a wrong love. Bakit? Sinamahan mo ang mali? Dahil ba sa simpatya? No way! Pag mali, mali. At kapag hindi mo siya itinuwid, ikaw na rin ay mali. Di ba may kasabihan, hindi pwedeng mag-akin ng bulag sa kapwa niya? Bulag. Eh bulag, yung nagsasuggest. Ikaw ang nakakakita. Tapos, ikaw ang napasunod ng bulag. Sabi ng bulag, alam mo, tama dito ang dinadaanan natin. Tingnan mo, tatay. Ikaw naman, iiling-iling. Ganun ba? Ganun ba? Bulag ka na rin. Ganun ba? Sige, susunod ako sa iyo. Bulag! Kapatid, please, huwag mong mamahalin ang mali. Parang marami yata nagmamahal ng mali dito. Ang sabi ko, huwag mamahalin ang mali. Ituwid ang mali. At sasabihin mo, mali yan, ito ang tama. Tama ba? Mga magulang at mga kapatid, hindi simpati ang pinag-uusapan dito, hindi dahil sa close friend mo, kaya ka susunod sa kanya, maski mali ang kanyang ginagawa. Ibubulit ka niya basta mali. Mali. Hi. Sinong gusto ng katotohanan? Hallelujah. Sino nagmamahal sa tama? Sinong namumuhi sa mali? Ngayon, halimbawa naman, kayo nagkamali. Halimbawa, nagkamali kayo.